Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay September 4, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 5, verse 1 to 11. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybay ng lawa ng Genesaret. Pinagkalimpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa mga bangka at hiniling kay Simon na may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niya magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihulog ko ang lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkasinsira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamang nasa ibang bangka upang magpatulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka ng halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa harapan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa gospel natin ngayon, narinig natin na si Jesus ay nagtuturo sa tabi ng lawa ng Genesaret. Pagkatapos, sinabi niya kay Simon Pedro na dalhin ang mga bangka sa medyo malalim na bahagi at ihulog ang kanilang lambat. Nagdadalawang isip si Pedro dahil alam mo, buong gabi itong si Pedro at yung kanyang mga kasama, buong gabi silang nanguhuli. Pero sinabi niya, wala nga po silang nahuli magdamag na sila. Pero sa bandang huli, nagbago isip niya, anong sabi niya? Pero dahil sinabi ni Jesus, inihulog niya ang lambat at doon nakita niya ang milagro. Napakaraming isda ang nahuli nila na halos mapuno at lumubog ang kanilang mga bangka. Alam niyo po mga kapatid, makikita rin natin yung ganitong karanasan sa buhay natin. May mga panahon ba na sobrang effort na natin, pero walang bunga, walang nangyayari. Walang nangyayari sa trabaho, sa relasyon, o kahit sa spiritual life. Nakakapagod minsan, nakakawala ng pag-asa. Pero gaya ni Pedro, ang tanong sa atin ay, handa ba tayong sumunod kahit hindi natin maintindihan? Handa ba tayong sumubok uli? Minsan hindi natin nakikita agad ang resulta. Pero kapag pinili nating magtiwala at sundin ang utos ng Diyos, may darating na biyayang higit pa sa inaasahan natin. Higit pa sa himala ng isda, ang tunay na himala ay nang tinawag ni Jesus sina Pedro at ang ibang mga alagad upang maging mamamalakaya o mangingisda ng tao. Ibig sabihin, hindi lang tayo tinatawag ni Jesus para sa biyaya. Hindi lang tayo tinatawag ni Jesus para sa milagro, kundi para sa misyon, ang maging tagapagdala ng mabuting balita sa iba. Alam niyo po, sa last part ng gospel, na ma-realize nila Pedro
kung sino yung nagsasabi sa kanilang ihulog mo ang iyong lambat. Nung makakita sila ng huli, anong ginawa nila? Sumunod sila kay Jesus at iniwan ang lahat. Paano natin maisa sa buhay ito sa araw na ito? Para sa iyo, ano ba yung mahalagang bagay? Ano ba yung lambat sa buhay mo na hindi mo mabitaw-bitawan? Na hindi mo maihulog-hulog? Na hindi mo mag-give up? Pray for the discernment. Baka sinasabi sa iyo ng Diyos, anak, ihulog mo na yan. Magtiwala ka. Ako ang bahala sa iyo. Let us pray. Lord, salamat po sa iyong salita na nagtuturo sa amin na magtiwala at sumunod. Tulungan mo akong huwag sumuko kahit sa mga panahon na pagkabigo. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na sumunod sa iyo kahit hindi namin naintindihan ang lahat. At gaya ni Pedro, gawin mo kaming tapat na alagad na handang magbigay ng sarili para sa iyong misyon. Amen. Hulog ang lambat. Yung pag-share natin ng gospel, para natin hinuhulog ang lambat. Hindi natin alam kung sinong mahuhuli nito. Kaya i-share natin yung audio gospel na ito sa ating mga group chat, sa mga kapamilya natin, kaibigan natin, mga ka-classmate natin. Hayaan nating makarating ang salita ng Diyos sa mas maraming tao. Lagi nating tatandaan, buhay ang salita ng Diyos. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, nagpapaanyaya, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. May God bless us all.